Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po. Katulad ng sabi ko, ganoon talaga, New Year muna sa simbahan bago magpasko. Bilang nagbabago tayo ng taon at ng panahon sa ating kalendaryo, ang minumungkahi ng ating simbahan na kulay ay violet. Kaya yung kulay ng pari, damit niya at sa kanyang pistola ay violet. At yung sinindahan natin kandila rin ay violet. Tanda ito ng paghahanda sa loob ng simbahan. Kaya bago magpasko, violet ang damit ng pari, di ba? Bago rin magpasko ng muling pagkabuhay, ang tawag natin doon ay Quaresma. Violet ulit ang pari, ang liman ng pari. Yung damit niya lang. At anong ibig sabihin ng violet? Paghahanda. Pag may living, violet rin ang, di ba, ang istola ng pari. Naisip ko lang, baka paghahanda rin talaga yun. Bisang yun ay paghahanda para sa kabila. Yung bisang yun ay paghahanda para sa mga naiwan. Sana ay, di ba, makapag-move sila. Sana ay malat ko na nila yung kanilang minamakal na lumako na. Pero muli, ang kahulugan ng Advento naman ay sa Tagalog, ibig sabihin niya ay pagdating. May darating kaya maghahanda tayo. Halos din ang kanyang pinaka-kahulugan. Pero uli, gusto kong pagnilayan ngayong linggo ito na nandun na rin tayo sa simula ng ating kalendaryo. Pagkatapos ng lahat, kailangan natin magsimula. At yun minsan ang hirap. Yun minsan ang nakakatakot. Diba yung magsimula uli? Alala mo ba yung from high school, tapos magka-college ka? Tapos sa university ka mag-aaral, medyo malaki-laking lugar, laking school, samantalang galing ka sa maliit lamang. Tapos ngayon, daming estudyante, Kasi nakakatakot. Mas mapagpasok mo sa room, hindi mo alam pa ang gagawin mo. O kaya yung magsisimula ka ng bagong buhay kasama ang iyong minamahal. Bagong kasal. Hirap daw yun Daw kasi hindi ko naman alam talaga. Yung pang lahat, iisipin mo, Hindi ko alam kung ano ang naging karanasan ninyo tungkol doon. Mahirap yung bang, ang tawag natin sa Tagalog, yung hindi ka nasa tugal ng magulang mo. Diba? Hindi ka na, ikaw na ang mag-iisip ng nakabukas yung ilaw, papatayin mo ka lang, di ba? Kasi ikaw na magbabayad niyan. O kaya yung mga kutsara, yung mga tenedor, lahat yun, titignan mo, Mahirap magsimula, hindi ba? Kaya na ako ang ordinasyon ko ay araw ng Sabado Pagkatapos yung unang misa ko, may kasama pa akong dalawa yata yun, at tatlong pala ng araw na iyon. Ang ordinasyon ko umaga, Sabado ng umaga, tapos yung unang misa ko, Thanksgiving Mass yun doon sa barangay namin ginawa, sa chapel namin, dami ring tao. Yung barangay namin ang nag-organize para pakainin lahat ng mga nagsimba. Tapos, okay pa ako noon. Kasi may mga kasama pa ako sa harapan. Pero kinabukasan, linggo, yung unang misa kong mag-isa ako. Sa Santa Cruz, ang daming tao niyan sa paglinggo. Hindi ba lang kung nakarating na kayo? Ang laki ng simbahan namin. Pulong-pulong po yun, linggo-linggo. Hindi lang yung pulong-pulong sa loob, pati sa labas. Pagkatapos, mag-misa ako, naninilig talaga ako. Ang totoo, mahihain po talaga ako. Yung lagay na to. Opo, Pero yun nga, alam mo itong librong ito, hindi namin yan tinapos sa seminaryo. Malalaman mo talaga yan kapag magbibisa ka na. Pag hindi mo alam yan, magkakamali ka. Kasi pag ganyan-ganyan yan, napapansin niyo ba? Hindi yan dire-diretso na page 1, next page 2, hindi meron. Minsan, page 112, tapos pupunta ka sa 300 plus na. Pag naihangin yung congratulations, yun ang aking tinatabangan. Kaya lahat ng marka-marka yan, yung aking unang librong ganyan, tatad sa marka.
rage, ganyan eh. Para hindi ako makuha. Kasi nga, pag nagkamali ako, ano nangyari na kay Father? Di ba, alam ko, Santo-Santo. Santo-Santo, mga kwan na yun, no? Pag alas 9 ang misa, 9:30 na yung Santo-Santo. Naghahanap pa lang ako ng susunod, alas 10 na ako. Nakakakwan yun, di ba? Tapos may live stream pa, nakakakwan yun. Mamabash ako ng mabash. Pero yun, ginang ko ng kaba talaga ng bagong pari. Yung pagbibisa niya. O pagbibisa pa lang yun, mag-homily pa siya. So, tuyo ang utak mo na doon, yung homily mo, at saka yung pag-prepare ng iyong misa. Kung anong gagamitin mo, hindi lang basta-basta yan eh. Meron kang susundan pa sa umpisa. Pero may sa araw ng Diyos naman, Diyos ko naman, 6 na taon na akong pari. Alam ko naman na, kahit na pagkagising ko ganyan, alam ko na yung laman yan. Kahit na tutukan niyo pa ako ng pari, alam ko saan ko kakanapin yan. Kahit pa paano, Pero yung unang misa ko, talagang pawis, kahit na yung tutok ng electric fan, ang hirap-hirap. Napaka-traumatic talaga. Nung araw na yun, siguro yung magandang salita. Iba pag misa talaga, pagkabahado ka na, kahit na alam mo ang sasabihin mo, kahit alam mo yung sa teorya, pag kinabahan ka, wala, jackpot. Tapos ang daming tao. Nahihiya ako nung araw na yun. Hindi ko alam kung ano ang naging resulta nun. Pero yun gano'n talaga, mahirap ang simula. Pero ang simula din naman, may sense of parang excitement, kumbaga. Diba? Kumbaga adventure, kasi simula, no? Hindi mo alam yung pupuntahan mo, hindi mo alam talaga kung ano ang mangyayari. So medyo may konting kilitik ng konti, kung magkakamalit ka, pasensya, diba? Kasi nga, hindi mo naman talaga saklaw lahat. Kung sana kontrolado mo lahat, okay lang. Pero yun nga, hindi naman. Alam niyo, pag nagbibisa, halimbawa, palakad-lakad yung sa Kristan. At yun nga, unang bisa, di ba, kinakabahan ka na nga sa libro, tapos palakad-lakad yung sa Kristan, nawala na ako sa focus. Siyempre, pag medyo tumaas na yung dugo, di ba? Pati yung binabasa ko, hindi ko na mabasa. Hindi ko na matagpuan kung nasaan yung aking hahanapin. Ganon, may distraction. Tapos naglakad pa yung bata. Di ba, igan-igan yung mga sapatos ng mga bata? Bakit ba naman kasi may sound yung sapatos na yan, di ba? Tapos pinagsimba pa yung bata, no? Yung parang sapatos niya, may sandals niya, di ba, igan-igan? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Hindi ba, no? Ay, Diyos ko, mawawala ka talaga sa focus. Pero again, yun nga, medyo ba naman, mayroong excitement at saka may sense of adventure, kumbaga. Pero again, mahirap talaga yung magsimula. Di ba? Pag halimbawa, nalipat ka sa isang parokya, mahirap yun. Di ba nasanay ka na sa mga homily mo, ba? Nag-homily ka na yung ganito, medyo personalized, malapit lamang sa ibang simbahan, napakaluwang. Mayroon naman napakaluwang na ganyan, meron pa dito, yung mukha mo kapag buti mo lang wala dito, no? Si Lord lang. At least, nandiyan lang siya. Pero yun ang totoo, no? Pag hindi ka sanay, mahihirapan ka din naman. Talagang mahirap, hindi yun madali. Akala nyo lang masayang nakaupo-upo sa ganyan, may electric fan. Pero hindi. Mahirap din talaga. At tapos, alam mo lang kung anong sasabihin mo. Kasi nga, medyo may connection ka na. Pero pag sa simula, wala. Halos wala kang makilala. Mahirapan ka ulit. Yung pag nag-joke ka na, tumambling ka na, kumain ka ng bubog, ng apoy, sabi ng mga tao. Tapos naka-face mask pa sila. Mahirap talaga. Hindi mo alam kung paano. Buti at least kahit paano, nandyan kayo. Pag nakikita ko yung mata niyo, kahit paano, may connection. Meron pa ako. Ganun ako bilang teacher. Teacher po ako by profession. Pag yung aking estudyante, nakik-engage sa akin, mas marami akong naisip. Mas maaalala ko lahat ng mga pinag-aaral ko mula grade 1 hanggang nung nag-college. Nung nag-MA. Lahat mo ibubuhos ko, lahat ng alam ko. Pero pag halimbawa, tinitigan na ako ng ganyan, at wala siyang halos sa reaction, mahihirapan akong lahat
lahat ng natutunan ko, wala. Kahit na konti lang, hindi ko ma-share dun sa aking tinuturuan. Pero kapag nakikipag-engage, bumabalik lahat ng aking mga napag-aralan. Siguro talaga yung gano'n. Uli, anong gusto kong sabihin? Simula ng ating kalendaryo, simula ng taon. Siguro kung ano man ang nangyari sa mga nakalipas, mag-move on na tayo. Let it go. Let it go. Matagal na yung movie na yun, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin makapagpuan, mabitaw-bitawan. Magsimula ulit tayo. Hindi tayo makakarating sa kung saan yung gusto. Sa kung saan gusto ng Diyos, kung hindi tayo hahakbang. Kung matatakot ka, atras ka niya, o kaya mahihinto ka. Pero kahit natatakot ka, ihakbang mo. Di ba kahit nanginginig kang ganyan, ihakbang mo, girl. Hindi ba, no? Kasi hindi mo alam kung ano makakapakan mo. Hindi ba tansya-tansyahin mo na lang. Hindi ba makakapakan mo, nakakapal yan eh. Di ba? Lalo na ipapunta sa St. Mary's, pag hindi mo alam yung naapakan mo doon, Diyos ko, mapipilay ka bigla. Papunta ka sa iba, nakaganong-ganon. Ang dami kasi mga pando. Ayun. Pero, hayakbang mo pa rin. Pasensya lang anong mangyari. Para makapagsimula. Ang importante kasi makapagsimula. Kasi kung hindi wala tayong mararating, walang mangyayari sa atin. Di ba? Pero kasabay ng lahat ng iyong paghakbang, uli, sasabihin ko muli. Kasi nga bago at saka una. Samahan natin ang dasal. Itong magandang pagsama-sama natin tuwing linggo. Alam niyo po ba, ang linggo ang unang araw sa ating simbahan. Ang ikapitong araw ay Sabado. Kaya nga Sabat. Kaya nga sa ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. Hindi linggo. Sabado. Kaya Sabat. Pero, nagsisimba tayo tuwing linggo. Bakit? Bakit, Father? Kasi linggo, muling nabuhay si Jesus. At yun ang simula ng ating bagong araw, bagong buhay. Kasama ang muling pagkabuhay ng ating manlubos. Kaya yun. Pero, set aside mo na yun. Pero sinasabi ko lang, yung unang araw ay linggo. Yung ikawalong araw, linggo yun. Na parang sinasabi natin ay, siyempre, hindi tayo mag-isa. Magkakasama tayo. Diba? It's a very beautiful gesture that we are praying for each other. Together. Diba? Sa unang hakbang natin. Sa pagsisimula natin. Although hindi namin alam kung anong struggle mo. Halimbawa, nag-break kayo. At kaya gusto mo na magsimula. Ang hirap kaya nun, di ba? Magsalita naman kayo, di ba? Di ba? Kaya mo naman ng buwan, ibang parang gumukmuk ka na lang. Pero hindi mo alam kung paano magsimula, di ba? Mahal mo eh. Pero talaga. Pero ang hirap ng magsimula. Yun lang mahirap. Pero yun nga, again, hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan ninyo exactly. Pero mas kahit pa paano, malaman mo man lamang na magkakasama tayo pinagdarasal ka namin sa misang ito tuwing nagsisimba tayo. At yung misang rin ito, ang siyang pinakamagandang gesture kumbaga sa ating paghahanda bago sumapit ang Pasko. Tuloy na tuloy yan. Walang makapagpigil. Di ba? Walang makakakadla. Walang puspon. Pasko. Kahit ano pang gawin ng iba, kahit na may pandemya pa, laging may Pasko. At isang magiging masaya ito at maganda at makabuluhan pag naghahanda tayo. Hindi ka naman sinabing mag-lechon kayo. Tapos pa-deliver nyo yung 1 kilo doon sa amin. Huwag na. Ibig ko sabihin handa. Ganito, magsisimba tayo. Diba? May masyadong tumawa. Mawawala din ako eh.
yung paghahanda natin, di ba? Nagsisimba tayo para mas makabulo, di ba? Makita nyo, medyo progressive yung ating sisimbihan mo na unang kandila. Kahit gusto mong simbihan sana lahat para mas maganda, pero isa lang. No? Huwag excited, isa-isa. Kung expect dalawa na sila, huwag kang mag-alala. Sunod-sunod lang yan. Sunod tatlo naman. Diba? Tapos apat. Tapos Pasko na. Kaya kahit pa paano. Actually, ang suggestion ko pa next year, medyo green muna lahat. Tapos susunod na linggo, lalagyan nyo na ng kwan, yung mga kulay yellow na grapes na yan, ganyan-ganyan. Para, di ba, parang medyo progressive kumbaga. Tapos sa susunod, meron ng Christmas light. Tapos sa susunod, di ba, iba magpapan siya. Paganda ng paganda, hindi yung mula simula hanggang wakas. Ganyan na siya. Wala ka nang magagawa. Napapaniba ako, di ba? Kaya na yan, makakapag-isip pa tayo ng maganda. Yun ang totoo. Yun ang simula ng ating kalendaryo. Yun ang kagandahan bago magpasko. Meron tayong tinatawag na simbang gabi. Simba po tayo. Kahit nasaan kayo, sa tamang sulok ng mundo. Kala mo, worldwide ba ito? Magsimba tayo. Maghanda tayo para sa pagdating ng Pasko. Meron pa tayong December 8, Day of Obligation. Yan, di ba lang kung may misa tayo? Or kung may ibang mag-misa, sana makapagsimba kayo. And then, kung sakasakali lamang, may time po kayo sa St. Therese, mayroon po, tawag dito, recollection. Sa oras na po iyon, baka gusto nyo magkumpisan din. Huwag nyo naman nang isama yung kasalanan ng kapitbahay ninyo. Kasalanan nyo lang. Kasi pag minsan, Father, kasi po yung kapitbahay namin, inaway ako. Kasalanan na ng kapitbahay nyo. Huwag mo lang ikumpisan. Kung inaway mo din siya, yun. Pero yung kapitbahay mo, huwag na. Father, yung biyanan ko po. Ayan na naman ito. O yun, pag may time lang tayo na po, sa December 12, Pandemia Birthday ng Guadalupe, Sabado po iyon, pwede, alas 8 po ang recollection, and then onwards, may kumpisal. Kung hindi rin kumpisal, pwede rin hindi po ako magpakumpisal. Meron po tayo isa pang pari doon, si Father Kwang Q.G. Opo, tama po yung kung ano man ang narinig nyo. Koreano po siya. Hindi kayo masyado intindihan mo. Hindi mo. Hindi, nag-aaral siya ng Tagalog. Alam niya, sabi niya naman isang araw Sabi niya, dati nung 20 years old ako, yung jowa ko, hindi namin yung salitang jowa. Yung Koreano, nagsasalita ng jowa. Nagulat ako, tapos pare pa, nung bata daw siya. May ginamit siya salita. Kaya parang siya mag-Tagalog. Yung visa po niya Tagalog. Pag magkukumpisal po kayo, available po siya sa araw na iyan. Sa umagang iyan. Kung may time lang naman po kayo. Maganda kasi yung paghahanda. Maganda kasi yung magsimula po di. Di ba? Nangyari na yung nangyari. Medyo kuya naman. May bukas pa. So, sana po ay basbasan tayo ng Diyos sa ating pagsisimula. Ngayong taon na ito, ngayong linggong ito, ngayong panahon ng Advento. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Dilib, nanawas sa nagawa ng mga iyong ako, nang may katampaan na uwi ng paguli, umakyat sa langit.